So, ito po, mag-react po tayo dun sa naging interview ni Tita Aster Amoyo dito kay Ice Seguera. So, hindi na po Aiza, ginamit ko lang sa title kasi baka hindi alam ng ibang tao, pero Ice na ang gamit niya ngayon. Yellow, Ice Seguera, hindi Aiza. Okay? So, bago tayo pumunta dun sa interview, gusto ko lang i-share itong personal na story. This was 10 years ago. Ito yung last time na nakita ko itong si Ice at pinakita ko sa kanya yung lumang picture that was taken more than 30 years ago. Bata pa kami pareho. Kasikatan niya niyan sa Itbulaga. Yung mga gumaganong-ganon pa siya. 'Di ba? At kasama ko diyan yung lolo ko nung nabubuhay pa at yung mami ko. Kasama din niya yata diyan yung nanay niya. So, it goes to show lang na kung gaano naging parte ng buhay natin itong Eat Bulaga. At itong si Aiza, grabe yung kasikatan niya nung araw. Naalala ko. Talagang sobrang sikat si Aiza Sigera at malaki yung kanya naging kontribusyon dito po sa success ng Eat Bulaga nung mga panahon na yon. Okay? Pag-usapan natin yung interview. Una, gusto kong batiin si Tita Aster kasi napakaganda nung pagkakagawa. Okay? Kompleto, ang dami nating nalaman tungkol kay Ice at nasagot yung pong mga gustong malaman ng tao tungkol sa kanyang nararamdaman dito po sa awayan between na Tape at Tito Vic and Joey. O si Aiza medyo maingat din kasi meron siyang kaibigan sa parehong side. Sinabi nga niya sa tape na iwan pa diyan si Mr. Tony Toviera na parang pangalawang ama din niya. 'Di ba? So sinabi niya nalulungkot siya doon sa mga pangyayari at may mga bagay di tayo naintindihan, 'di ba? Pero at the end of the day, ang kanyang loyalty pa rin ay nasa Tito Vic and Joey. Okay? At sa mga Dabar Cats. Kinlaro ni Aiza yon. So tinanong siya ni Ma'am Aster, ni Tita Aster kung is Ice open to guesting doon sa Eat Bulaga sa GMA7 sa tape. And she said no. Ah, wala siyang plano na mag-guest doon. Ice will remain loyal sa Tito Vic and Joey. At katulad din yan ng mga ginagawa niya over the years. Nakwento ni Ice, nakakatuwa, na talagang basta katapat ng Eat Bulaga, hindi siya mag-guesting doon. Kaya si Ice nasa ASAP di ba? Doon siya parate, Sunday kasi walang Eat Bulaga. Pero sabi niya kahit sa It's Showtime, marami siyang kaibigan doon. Naiintindihan naman ng mga tao na hindi niya kayang mag-guesting at mag-appear sa isang programa na katapat ng Eat Bulaga, ng katapat ng Tito Vic and Joey. So talagang nakakatuwa. At sabi nga niya, kahit sa mga kontrata, very clear yon na basta katapat ng Eat Bulaga, hindi pwede si Ice Seguera. Ganun ka loyal at ganun ka grabe yung pagmamahal ni Ice dun sa kanyang pamilya sa Eat Bulaga. Of course, may mga ups and downs yan, pero yung pagmamahal niya dito kala Bossing Vic, kala Joey, kala Tito, at sa mga Dabar Cats ay talagang solid na solid at buong buo even after all these years. Sinabi din niya, walang Ice Sigera kung walang Eat Bulaga. Kahit na umalis na siya nung show, kinukwento nga niya, ngayon, director na itong si Ice. Tinuturuan pa rin siya nung mga direktor ng Eat Bulaga. O ganito gagawin mo, ganito, ganito. So talagang malaki yung kanyang utang na loob dito sa show at sa mga tao behind the show. Forever grateful si Ice doon sa mga nakasama niya doon. And also, pinapakita rin na kung bakit ganun ka-close yung pong mga Dabar Cats. Dahil silang lahat ay parang isang pamilya. 10 years, 20 years, ganun katagal sila doon sa show. Kahit mawala, kahit mag-iba ng landas, pag bumalik, you feel right at home. Isang pamilya po, yung Dabar Cats, yung nabuo ng TVJ diyan po sa Itbulaga. Kaya lahat nasaktan nung ganun-ganun lang na parang kunin sa kanila, alisin sa kanila yung karapatan
na maging Eat Bulaga. Okay? Na parang yung nga sabi ni Tito Soto, 'di ba? Na yung na pwede pala kaming tanggalin, na pwede pala kaming i-retain, ganun ganun pala 'yon. Na parang tao lang sila diyan na anytime pwedeng palitan. Hindi eh. The Dabarkads Eat Bulaga is a family at ang bumuo ng pamilya na 'yan ay Tito Vic and Joey. Kasama si Mr. Tony Toviera. 'Di ba? Yung mga halusos tumulong naman pero more on the financial side lang at hindi naman sila nakikialam sa show kaya nga nakakapagtaka na ngayon ay ganun-ganun na lang sila makikialam diyan po sa show ng Eat Bulaga. At ngayon nga sila na nagpapatakbo, 'di ba? Makita nila na hindi din ganun kadali. Mahirap din talaga makuha yung kiliti ng taong bayan na 44 years na pinerfect nitong TVJ at Dabarkads. So aside from that, kinuwento din ni Ice yung storya kung paano sila naloko ng pera. So they had to start over again. Tapos yung kanyang love story sa kanyang partner. So napakaganda din ng kanyang love story doon. So panoorin nyo yung interview, maganda. Tapos yung paano siya naka-recover yung kanyang career dahil sa pagdating ng panahon at nakilala siya nga bilang singer. So napakahusay magsalita ni Ice. Talagang nabilib ako. Napakaano niya napakagaling niya mag-express ng kanyang nararamdaman, napakadiretso at galing siya magsalita, ang galing siyang sumagot doon sa mga binato sa kanya ni Tita Aster. So ako I'm hoping na sana sa July 1 nandun si Ice. Ay, emotional siguro. Yun yung isa sa mga asahan. Imagine niyo na lang kung si Ice Sigera nandoon sa July 1. Alam nyo, maraming natulungan na mga karir ang Tito Vic and Joey. Ngayong sila naman ang medyo sabihin nating nadapa o medyo nahihirapan, di ba? Yung mga tao na yon ang magbabalik naman ng suporta sa kanila. So, ako, I'm hoping na sana nandoon si Ice sa July 1. That would really be something na talagang heartwarming. Isama mo na din si Connie Reyes, si Tita Connie, mami ni Vico. Taga doon lang naman sila. Taga Pasig lang naman, malapit lang sa Mandaluyong. Isang talon lang nandun na sa bagong studio ng Reliance. So why not? Why not, 'di ba? Isipin niyo si Ice, si Tita Connie nandun. It shows na 'yun talaga ang Eat Bulaga. So, pag inisip ko ngayon, parang natatouch na ako agad eh. Imagine kung mangyari pa talaga. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.